Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andes Vlog. Ito, talagang nagkaguluho diyan sa Mautog Rally na ginanap sa Pampanga. Mga kaibigan, ayaw magpaawat, ayaw magpapigil itong si Mayor Basti ng Davao sa kanyang mga sasabihin sapagkat dinali, binanatan, inaway at nag-away itong si Mayor Basti at itong si Senador Bongo. Nako po, ano na ang nangyayari sa inyo? Dumadayo pa kayo diyan sa Pampanga para mag-away lang, awayin ang bawat isa. At nako po, napakaraming banat na naman sa kasalukuyang Bongbong Marcos nitong si Basti. Nagmura pa. Talagang ano ba ito? Bangag? Mga kaibigan, yan po lahat at marami pang iba ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Eto, dire-diretso na po tayo mga kaibigan. At para po sa lubos nyo pong pangunawa ay gusto ko pong ibahagi po sa inyo itong naganap diyan po sa Pampanga na Mautog Rally. Hindi po maisog, Mautog Rally po ito sapagkat dito between Basti at Senador Bongo ay nagbanggaan. Talagang ayaw magpaawat itong si Basti. Para naman po sa lubos nyo pong pangunawa ay ito, gusto ko pong ibahagi po sa inyo buhat dito sa AKB Express News. Nandiyan sa screen ang resibo, pwede nyo pong screenshot para na sa ganun ay lubos nyo pong mabasa. Baka maliliit po ang sulat. At hayaan nyo po akong samahan nyo ako. Pakinggan, panoorin. At nasa ganun po ay pagkatapos nito, magbibigay po tayo ng kaukulang komentaryo. Buhat dito sa AKB Express News, Basti, Duterte kay Bongo, kung gusto mo pa mag-senador, magsalita ka. Talagang tinatakot mo ba itong si Bongo? Kung nagagawa mo yan sa iyong kapwa taga Davao, kung nagagawa mo yan mga sinasabi mo, na parang nananakot ka yun ay madali mo ding gawin sa kapwa ko may hirap. At nandiyan po, nakikita sa iyong pagkatao na pinipilit mo ang isang tao na magsalita, i-promote ang inyong Mautog Rally. Pinipilit mo ang isang tao na kampihan ka. Ganito ang lumalabas Dito ganyan ang mindset ng isang mayor na si Basti. Hindi lang si Mayor Basti, ang kanyang ama, ang kanyang kapatid, na kapag may utang na loob ka, kahit mali, kailangan mong sundin. Iyan po ang katotohanan. Real talk po tayo. Sapagkat ang gusto mong ipahiwatig dito ay gustong banatan, bumanat at bumanat itong si Bongo. Magsalita siya sa anumang kinakaharap at pinupukol sa inyong pamilya na ikangapoy. May mga ebidensya na sangkot kayo sa mga pinaparatang sa inyo. But anyway, marami ditong dapat natin talakayin Medyo padaan lang ng kaunti, one by one, at baka ho tayo kulangin sa oras. Eto pa. Tila may babala si Davao City Mayor Basti Duterte kay Senador Bongo dahil sa pananahimik nito sa mga isyu na may kinalaman sa Davao, maging kay dating Pangulong Duterte at Vice President Sara Duterte. Nako po, talagang bakit mo pinipilit ba? Alam mo, itong si Bongo,
ay balimbing to. Yan ang hindi rin na tunay na mapagkakatiwalaan na tao na isang senador. Nagagawa niya pong manahimik ngayon dahil ito po ay sumasakay sa agos ng ika nga po humihingi ng simpatiya dahil ito po ay ang tawag dito, re-electionist, mga kaibigan. Tatakbo po ito bilang senador again sa pangalawang pagkakataon kung siya po ay tatamayin. Siyempre, playing si po, mga kaibigan. Hindi siya nagsasalita dahil ayaw niyang maapektuhan ang kanyang pagiging isang senador na tatakbong muli sa darating na halalan. Abot ang gusto kong ipunto dito ay hindi dapat ganyan. Bakit noon nagsasalita ka? Nung ika nga po ay hindi pa malapit ang eleksyon. Ibig sabihin ay isang plastika. Isang plastik ang pinagagagawa. Sumasakay ka sa agos, hindi mo yan tunay na pagkatao. Bongo. Diba? Mga mahal kong taga-subaybay, tama ba ang sinasabi ko? Kaya ito nananahimik si Bongo ay para lang sa pansariling interest. Hindi po kapakanan ng taong bayan, pansariling interest. So, para na sa gruno, hindi siya madamay sa mga anumang issue. Alam niyo, kung mula sa poll, kung tama ang ginagawa niyo sa pagtanggol kahit sino man na mamayan, kahit sino man na taong bayan na ikangapoy, karapatan niyong ipagtanggol. Kung tama ho ang inyong pagtanggol, kami at taong bayan ay nandito ho na kahit saan kayo pumunta, PBBM man o Duterte, susuportahan ka namin. Ba't matatalino ho ang aking mga mahal na taga-subaybay? Kilalang kilala ho, subaybay na subaybay kayo. Ang mga kalukuhan at galawan na paggamit nyo sa taong bayan at sa pansariling interest na hindi kayo nagsisilbi ng tunay at tapat. Bagos ang pinagsisilbihan mo niyo si Kibuloy katulad ni Bongo. Pinagsisilbihan si Kibuloy. Pinagsisilbihan si Digong bilang isang senador. Hindi po ang Republika ng Pilipinas. Ba't ngayon ho, mapapansin mo, ay tahimik siya dahil ayaw niyang maapektuhan ang pagtakbo niya muli bilang senador. Yan po kaplastik ang taong ito. Mga kaibigan, ituloy po natin. Kaya baste, huwag mong pilitin ang isang tao ng dahilan sa utang na loob. Huwag mong takutin. Nananakot ka pa eh. Hayaan mo ang isang tao na magtanggol sa iyo kung karapat dapat kang ipagtanggol. Eto pa. Bakit kayo dadayo pa diyan sa Pampanga? Para lang ganyan kayo? Halos mag-away kayo diyan? Di ba? Talaga, heto. Kukulangin tayo sa oras eh. Sa panayam ng SMNI kay Basti, giniit dito na dapat na magsalita si Go kaugnay sa mga issue na kinasasangkutan ng mga Dabawinyo. Senador Bongo, magsalita ka. Sa tunay lamang na katotohanan ang dapat sabihin mo. Inuutosan ka magsalita ni Mayor Basti, sabihin mo, hindi kita tinuturuan dahil ito ang katotohanan. Alam ko kaya hindi ka nagsasalita. Dahil pag nagsabi ka ng katotohanan na tunay na nangyayari sa mga kinasasangkutan nitong iyong amo na si Digong, nitong iyong amo na si Vice Presidente, ay malalaglag sila sa pagkakaupo. Ba't kaya mo nga magsalita eh? Sa issue ng West Philippine Sea, sa issue ng money na bilyones. Alam mo sabihin mong hindi totoo yun? Alam mong sabihin lahat ng paratang ay hindi totoo? Di ba? Yan ang dahilan kaya tumatahimik ka. Di ba? Maraming dahilan
Kaya lang, naku po, kung iisa-isahin natin, kukulangin tayo sa oras katulad ng sinasabi ko. Kaya tito, aniya may panahon pa para makabawi sigo mula sa pagiging tikom nito at tila pagdistansya sa pamilya Duterte. Naku po, talaga may panahon pa to, parang Panginoon Diyos ito, para magbago. Ha? Di ba? Hindi ko pinagtatanggol sigo, hindi kita pinagtatanggol baste. Ang akin dito po ay ang tunay lamang para naman po pakinabangan ng taong bayan. Walang pakinabang sa inyo. Dito sa mga pinagagawa nyo. Diyan pa yung dadayo ng ikangay ganitong issue. Na ay madaling salita. Kaya nasasabi ni Basti, ang mga ganito na dapat magsalita ay dahil lang po sa utang na loob. Muli kong uulitin, napakagandang kultura ng kapwa natin Pilipino ang magbayad ng utang na loob. Wag po nating ibayad ang kompromiso, ang pwesto natin sa gobyerno para pambayad na utang na loob. Diyan sa inyong pinagkakautangan katulad nitong si Bongo na malaki ang utang na loob kay Digong. Huwag mong gamitin ang pwesto mo sa gobyerno para pambayad utang. May ibang paraan para ikaw ay makabayad ng utang. But anyway, nangyayari na po. Matagal mo nang ginagawa, Bongo, na ikaw nga po ikompromiso pambayad utang. Ang pwesto mo sa gobyerno dito kay Digong at kay Sara Duterte. But ngayon ho, nananahimik ka. Katulad ng nasabi ko, playing safe ka, plastic. Okay, medyo eto pa, may oras na ba tayo? Ilang issue na, saan na ba ito? Kasama din ang pagkadawit kay Duterte sa manumalyang paglipat ng pondo ng Department of Health patungong Department of Budget and Management. Katulad nga po ng nasasabi ko, ba't ayaw mo magsalita dito, Bongo? Ay pa nagsalita ho ito. Sige, talagang totoo yan. Mga kaibigan, totoo yan. Yan ang sabihin mo pa nagsalita ka. Huwag mo sabihin hindi totoo yan. Ngayon, kaya ayaw magsalita, ay playing safe ka nga eh. Di ba? Hindi mo masabi, hindi mo maidiin ang iyong nga po boss na si Duterte na pinagkakautangan mo ng loob. Yan ang gusto mangyari ni Duterte, ni Basti, na ipagtanggol mo sa 47 billion. Hindi niya ginawa. Yan ang gusto niyang ibig sabihin eh. Mga kaibigan, kinulang po tayo sa oras. Bigyan po natin ng part 2 ito. Sa lahat po ng hindi pa nakasubscribe, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Bye-bye, palakpakan.